Sino-sinong mga queens ang gusto mo makita sa Drag Race Philippines Season 3? Nung nagpunta kami ng LU, nagsigawan lahat ng mga tao. So parang, oh my God. What encouraged you to join Drag Race Philippines? In yung premiere episode, tinanong ako kung, Hannah Besh, do you think you made Cagayan de Oro proud? Something good. Parang, ayun na nga po yung problema. Mata pobre. Ayoko ng mata pobre, girl. Pero hindi ka masyadong ma-stunts. Ano bang kaya mo pang mai-offer? Beshi Beshi, it's me, Hannah Beshi, your Drag Race Philippines Season 2 Miss Congeniality. Oh, ayan, may corona na siya. Today, I will be making a makeup tutorial of my signature mug. Siyempre, may twist tayo. We will be doing our makeup tutorial, pero merong Q&A galing sa inyo. Oh, okay, ganon. So watch me go from this to this. Okay, simulan na natin. Let's go! So, before anything else, simulan natin sa ating wig cap. Cover lang natin yung ating buhok. Para maiwasan na mag-slide back yung wig cap, ang ginagawa ko, gumagamit ako ng hairspray, tapos ginaganon ko siya dito sa buhok. Saka dito din. And then, para ma-secure talaga siya, gumamit tayo ng hair blower na naka-hot setting. I-blower natin ng ganyan. And then, ang first na ginagawa ko is mag-block ng eyebrows. Gagawin ito by section. So, let's start with the base. Base, super base. For our base, we're gonna start with covering our eyebrows. Usually, ang ginagamit ng mga drag queens dito is Elmer's Glue. So, ang ginagamit ko na ngayon is itong Rose Aid. Nung na-discover ko to, kahit all throughout the night na pawisan ako ng bongga, hindi natatanggal yung kilay ko. So, ang gagawin natin, i-dip lang natin to dito. And then, ikakalat natin sa ating kilay. Dapat, ibabrush up mo siya ng bongga. So, ibabrush mo lang siya ng ganyan. So, once na maging tacky siya, din na siya didikit ng maigi. Habang nag-aantay ako na ipadry tong kilay ko, I'm gonna read some of your messages. Ay, mga messages. Mga tanong sa aking IG Live. Ay, IG Live? Ano ba yan? She said, tanong ninyo sa aking IG story kasi nagpa-question yung kineso ako sa IG story ko. So first question is from Azzy Kerr. Hello Azzy, shout out sa'yo. What's your top 3? Oh my God, I'm officially a star moment since being in Drag Race Philippines. Top 3 talaga, sige, top 3. First is yung ang dami na nakakakilala sa akin. Like, kahit naglalakad lang ako sa sidewalk, gano'n, tapos may nakakakilala sa akin. So, oh my God, how do you know me? Tapos na-realize, ay, oo nga, para kasama ako sa Drag Race. Gano'n, so, ang isa doon, nung nagpunta kami ng LU, nung pumunta kami ng Hara, nagsigawan lahat ng mga tao. So parang, oh my God, medyo nagulat ako kasi parang di ako sanay na madami nakakilala sa akin, gano'n, na mga strangers. Pangalawa, yung napopost ako sa ABS-CBN, sa GMA, may mga article tungkol sa akin. So dun pa, oh my God! Ay, third din, yung parang nakakakilala na sa akin yung mga brands. Tapos binibigyan nila ako ng PR. Ito din pala, nakakamit ako ng mga artista, tapos kilala nila ako. Oh my God! From Aika Martiniano, what's something that you love about your friendship with Arizona and OV? Something that I love with our friendship is yung parang magka-same wavelength kami ng utak, ng mga jokes, gan. So parang ang bilis na namin maka-pick up ng joke ng isa't isa. Like yung tipo din na nasasabihan namin yung isa kung anong kailangan or anong kailangan baguhin, anong kailangan i-improve, gano'n. Tapos next, medyo nagda-dry na siya. Kumuha ka ng powder foundation of your choice. Ginagawa ko, kumukuha ko ng product and then dinadab ko siya sa kilay. Tignan niyo. Oh, diba? Na-cover talaga siya. Tsaka kailangan mo siyang i-press ng malala para manuot talaga siya sa mga kasulok-sulukan ng mga kina-cover mo. Ganyan. Next, ang ginagawa ko is nagko-contact lens ako before mag-start ng makeup. Mag-alcohol muna tayo para malinis ang kamay natin. Nagko-contact lens ako before
anything else. Kasi kapag sa edad ako nagko-contact lens, nagluluha yung mata ko. So, nasisira yung makeup. So, after natin mag-contact lens, ang ganda ng contact lens. Before natin simulan ang ating makeup, gagamit tayo ng primer. Ang aking primer na ginagamit lang, nilinisan ko lang kasi medyo madumi siya. Wag na nga. Ang ginagamit ko is itong Get Ready With Me na primer. And Get Ready With Me baka naman. At char. Next question, kay For Mrs. Deluxe. Sabi niya, what's your #1 tip for pawisin but makeup enthusiast girlies like me? For me, invest in a good primer para hindi ka madaling mahulas. And then, less oily products and then more on powder products. Ganon. Next question, kay For Mrs. Deluxe din. How does it feel na finally na-recognize na ng drag fans ang CDO Drag? For me, sobrang happy siya. Kasi sobrang pangarap namin nun ever since sa mga sisters ko. Like, tulad nung nag-nectar kami, kinabukasan, naiyak ako kasi parang nakita ko yung happiness sa mga mukha nila. I'm so excited na sa future ng aking mga sisters kasi I know there is something big waiting for them. Next, foundation na tayo. Kakalat lang natin ng paganyan. Actually, hindi naman po kailangan na super kapal ng foundation. And then, itong nasa brows ko, ang gagamitin natin is concealer. Concealer lang natin para cover talaga siya. I-blend lang natin siya ng ganyan. Very blank canvas ng ating mukha. And, before natin i-continue, mag-next question na naman tayo. Ito galing kay Sarina Joey. How are you able to find your drag makeup style? Gandang-ganda po kasi ako, please lang. Please lang. Na-discover ko siya parang dahil din sa years of practice, yung parang pag lagi kang nagdadrag, makikita mo what works for you and what's not working for you, ganon. Try lagi until mahanap mo yung parang pinaka-bet mo sa mukha mo. And then, after natin mag-concealer, so ang ginagawa ko, gumagamit ako ng concealer na medyo 2 shades higher sa shade ko. Sa mga areas lang na to, naglalagay ako ng concealer na ganito ka-light. So, naglalagay ako dito, and dito sa forehead. Kasi gusto ko na pag ganun yung shape ng mukha ko. Parang kinakalat mo lang siya sa center ng mukha ko. So, okay, mag-next question na naman tayo. And how was your life po as an art student? Hindi naman sa pagmamayabang. Pero medyo nag-excel ako sa mga design subjects, yung sa mga architecture subjects, ganon. And then, naging president din ako sa org namin, sa student org. Nagkaroon din ako ng mga awards. I've been to a lot of places sa National Congress ng mga architecture students. Ganon. And then, nung nag-thesis ako, parang na-awardan din ako ng parang Best Thesis Award. Ay, gano'n! Ay, natapos tayo mag-concealer. Ang gagawin ko is part 2 ng ating concealer. Gumagamit ako ng Get Ready With Me na Radiance Tint in the shade Milk. Kuha lang tayo ng product. And then, i-concentrate natin sa middle na portion ng ating face. Tsaka ayoko din na super white na white yung dito ko. Kaya concentrated lang siya dito. Gusto ko pa rin na may melanin. She said, Morena girl. Doon lang ako nagko-concentrate talaga. Ginaganon ko lang siya sa place niya. So, ayan. Ganun. Yan o. Kita nyo yung difference niya pag may ganito. Sobrang girl. Next, maki-cream contour na po tayo. So, ang ginagawa ko, ganito siya. Minamap out ko ng paganyan. Tapos, sa circumference ng forehead, ganyan. Dito sa sideburns, pababa. Blend lang natin to. Paganyan. Sa pag first na bronzer natin, or contour, gagamitin natin yung warm tone. This one is more of a warmer color, as you can see. Para dito sa ating edges or sa mga corners. Tignan nyo. Dito. And dito. Yan. Okay, before tayo mag-set, let's answer another question. This is from fried_mogatu. Si Tasha.
What are your favorite gigs this year? Ang favorite gigs ko this year is, syempre, Bikini Men. It's close to my heart. And then next is sa Vanta. Super love na love ko yung Vanta crowd. Like, oh my God, basta parang sobrang dun ako na nakafeel ng love. And then next is yung sa Mint. Nung nag-perform ako sa Mint, sobrang na-feel ko na this is very pop starry. So ayun, those are my favorite gigs this year. From Spicy Gio, kayo po ba ang graphic designer ng G-Spot? Yung G-Spot po, sa mga hindi nakakaalam, ito po yung platform na binuo namin ng friends ko, tsaka jowa ko, tsaka mga friends ng jowa ko para magka-platform ang queer scene sa CDO. Ayun, yung marketing, from marketing to everything, kami ang gumagawa, pati din yung stage management. Next question. When did the House of La Fea started? Nag-start ang House of La Fea in nung nag-start ako ng drag, 2018, nag-start ako ng drag, kasama ko yung sister ko na sila Misha Bayhana. Nag-drag lang kami sa, ayun na, sa kalye talaga, like literal na kalye. Tapos nagka-party crush kami ng mga straight bars, ganon. 2019, sumali kami ng isang Halloween party na naka-drag. And then, na-meet namin doon si Maharlika. And ano siya nagsimula, parang naisip kami ano pa pangalan namin, ganyan. Kaya kami. Then nung 2022, nung dahil sa G-Spot din, na-meet namin yung dalawang sisters ko na si Miss Wa at si Jordy. Kasi sumali siya ng isang party namin. And tapos after nun, may isang party kami na hinost. At dun yung may sumali na Bagets. She was 19 years old at that time. Tapos sobrang nakakitaan ko siya ng potential. Kaya ayun, inadapt namin siya sa house. At siya si Clementine Dios. Ganun. Back to our makeup na. So, ang gagawin natin, ipapuff lang natin itong ating mga powder. Ayan. And then, ang gagawin ko ngayon, I'm gonna start with my eyebrows. So, sa paggawa ko ng eyebrows and everything, minamap out ko siya para may guide ako sa aking makeup. And then sa kabila din, ano nang ginagawa ko, nilaline ko din kung saan yung ano ng makeup ko para mas mabilis ko siyang magawa. Ganun. And so habang nakikilay tayo, sasagutin natin yung tanong niya, how long po nagtitake ang pag-sew ng isang look? It takes me minsan 2 to 3 days, ganon, yung isang look. So next question, what is your favorite runway category po? I would say the shoes. Like, sobrang sarap niyang isipan ng concept. For me sobrang bago siya. Like, hindi ko pa siya naisip before. Tapos na natin i-fill in ng ating brows. Ang gagawin natin, maglalagay tayo ng eyeshadow sa ating kilay na kulay black. Before ko lagyan ng eyeshadow ang ating kilay, lalagyan ko muna ng powder ang under eyes ko. Kasi in case na may malaglag na mga black powder, ang reason nito is sa powder siya mahuhulog and then pwede mo siyang i-brush up or i-brush out. Ganon. Ayan, ganyan. So now, kukuha lang tayo ng very narrow vibes na eyeshadow brush, and then fill in ulit natin, parang siniset lang natin yung cream. Ganun. Minsan pag nagmamadali ako, ang ginagamit ko sa kilay ko is eyeliner lang dyan para mabilis. Ayan, so tapos na tayo dyan. So next question tayo. What encouraged you to join Drag Race Philippines? What's your kwento behind your process? Nanood ako ng season 1, nakita ko si Morgana. And then, akala ko noon, like yung Drag Race, ibigin pansin lang nila yung mga Manila Queens, ganyan. And then nakita ko si Morgana doon. Like, sobrang na-resonate ako sa kanya. Like, sobrang nag-root din ako sa kanya ng time na yon. Fellow Mindanao girl siya. And then, alam mo yun, yung parang nakakita mo yung sarili and possibilities mo. Ganon, yung parang, oh my God, napapansin din pala nila yung mga queens from the other regions. So, doon ako sobrang ginanahan. Yung naisip ko na parang, oh my God, I wanna be there, I wanna compete, I wanna see myself on TV.
Ganon. Tsaka ano din, ever since talaga, pangarap din namin talaga makapag drag race ng mga sisters ko, ganon. Like, ang ginagawa namin before sa GC namin, nag-i-imagine kami, anong susuotin mo kapag ganito? Alam mo yun, parang play along. Gagawin, kapag ito yung category, anong susuotin mo? Ano yung entrance line mo? Ganyan. Naging reality siya for me. What's the kwento behind my audition process? Sobrang nakakatawa yun at nakakagano na feeling kasi nung audition era ko, sinabi ko lang sa mga sisters, oh my god, parang gusto kong sumali. Gigil akong sumali. Sabi ko, try lang kasi wala. Gusto ko lang talaga mag-audition. Tapos nung time na yon, sabi ko, if mag-audition ako, tapos hindi ako natanggap, mag-focus ako sa architecture career ko, ganyan. Tapos if matanggap man ako, edi wow, mas bongga siya. Like, feel ko na, okay, may message sa akin ang universe, gano'n. And then nung nag-audition ako, tinulungan ako ng mga sisters kong buuin, tinulungan din ako ng jowa kong mag-edit ng mga ganito, ganyan, magbuo ng mga, basta sa process behind the scenes, gano'n. Sila yung kasama ko, sila yung kasama kong nag-film, ganon. Tsaka ngarag pa kami nun kasi limited lang yung wardrobe ko, so gumawa kami ng mga bagong wardrobe for the audition para, alam mo yun, parang okay, makita nila na sino man ako. So, ang gagawin natin, magka-powder contour pala tayo, nakalimutan ko. Warm muna, and then sa mga gilid yung cool. Kukontour natin siyang ganyan. Ito din sa forehead natin. Ito, ilalagay lang natin siya dito para mas may definition yung ating contour. Yun, kahit sobrang maitim siya, go na yan kasi maganda yan sa stage. Caring-carry na yung putok na putok para bongga siya. Ganon. Ayan, since nakapag-powder na tayo, ayan, tignan niyo yung ginagawa ko. Kinakat ko to dito, silalagay ko siya ng powder. So, kinakat ko lang siyang ganyan. Ganun, o diba? From Medji Mark, sino-sinong mga queens ang gusto mo makita sa Drag Race Philippines Season 3? Oh! Gusto ko makita ang aking mga CDO sisters na mag-race sa stage sa Season 3. Like, sana bigyan pa nila ng chance ang CDO. Like, kasi meron kaming booming na drag. Specifically, yung mga gusto ko na pumasok. Kasi sabi nila, gusto din nila. Si Kiana, si Maharlika, si Miss Wa. Gusto ko silang makita sa Drag Race. And then, sana din more regional queens ang makapasok next season. And ito pa, meron din akong gusto pa makita sa Davao. Meron akong na-meet. Siya din ang isa sa dahilan kung bakit naging ganito yung makeup ko. Nakita ko si Miss Crawford, ang drag mother ni Morgana, sa Davao. Sobrang linis ng makeup niya. Sobrang drag na drag. Kaya, na-inspire ako sa kanya. And quick kwento lang, nakakatawa kasi nung nag-Davao kami ni Ovi, nag-perform kami doon. Wala akong dala na butterfly shadow, yung hairspray. Tapos, ang sabi ko, saan ba pwede makabili dito ng butterfly shadow? Ganyan. Tapos, ang sabi sa akin ni Miss Crawford, o sa'yo na lang to, para hindi ka na bumili. Tapos, ang laking hairspray, no? Ayun, parang na-appreciate ko, tapos sobrang bait niya sa akin. Sinatawag niya akong Nak. So, parang, oh my God, I wanna be your daughter vibes, ganon. Makita ko siya nag-perform, girl. Like, kung yung iba, super dance, siya hindi niya kailangan ng super dance. Presence niya lang. Like, sobrang strong ng presence niya. Ayun, I wanna see Miss Crawford on Drag Race Philippines. I also wanna see Mix Chanel. Yung parang medyo similar kami ng story ni Mix. Yung parang they started from the ground up, gumawa sila ng sariling production, ganyan. So, ayun. Kuha tayo ng cool tone na powder or kung ano mang gusto ninyo. Tapos, nilalagay ko siya dito sa nose bridge or something. Tapos, minsan pag nainis na ako, kinakamay ko na. Okay, tapos na tayo dyan. Next question. What's your inspiration behind your signature makeup look? Nung una ako nag-makeup, yung inspiration ko talaga sa makeup is si Shea Coulee. Promise. Like,
Nagagandahan ako sa mug niya. Like, it's super drag. Tapos nung tumagal, parang taon na ako ng sariling version. So, we're done with that. I-set natin siya ulit ng eyeshadow na white dito sa ilong. Tapos, medyo, pag hindi pa ako, kinulangan pa ako sa pagka-white niya, dinadagdagan ko itong ganun. And then, itong gitna dito, ang ginagamit ko, gumagamit ako ng pressed powder na super light. Inaakit ko siya. Diba? Tapos, inaano ko lang, binabrush para mag-blend. Now, let's move forward with the eyeshadow. Before natin i-ano yung eyeshadow, magsagot muna tayo ng mga questions. This question is from Migs. Sabi niya, what is your biggest fear? Biggest fear ko, phobia ko is mga multo. Like, takot ako sa mga multo, girl. Ang dami ko ding mga... Basta yung parang, pag nanonood ako ng mga horror, ganun. Ayokong mapaniginipan ko siya. Ganun yung vibe. Okay, for our eyeshadow, di ba nakapag-drawing tayo kanina, itong outline natin? Susundan lang natin yung outline palabas. Kinukulayin ko lang yung labas or yung outline. Ito naman natin yung very warm orange-ish na pagka-brown. Parang breakdown siya. And then, palabas ng ganda. Actually, ba may outline tayo? Sinusunod ko lang siya sa outline. So, ayun na nga lang. Basta rule lang makeup ko. Warm, cool, warm, cool, warm, cool. Dito, naglalagay ako dito ng cool tone. Next question. Sabi ni Vince Libatique, most unforgettable memory while filming season 2 that didn't make the final cut. Ano ba? Oh my God, ito, sa episode namin, yung premiere episode, tinanong ako kung, Hannah Besh, do you think you made Cagayan de Oro proud? Something ganyan. So parang ako, sobrang nag-spiral down ako sa tanong na yon. Sobrang pressure sa akin, di ba? Kasi, oh my God, ako yung napili out of ilan na regional queen. I get to represent my hometown and I need to represent them well, ganyan. So, naisip ko na, oh my God, I think I failed. Ang sinagot ko is, parang, ayun na nga po yung problema sa mga regional queens. Like, unlike these Manila girls, like, they just get to represent themselves, their brand, ganyan. Sa aming mga regional queens, we need to represent our hometown well, ganyan. So, parang, dun ako parang, oh my God, nakakalungkot. As the time went by, parang wapakals na ako sa mga pressure na yon na like, okay, CDO, flag, ganon. So parang, in-enjoy ko na lang siya. And then, nagkabunga naman yung mindset ko na, okay, i-enjoy ko lang. Parang, hindi ko na iisipin yung pressure from them. Like, I'm just gonna be me. Kasi, iniisip ko nung time na yun na, kinuha ako ng Drag Race, hindi dahil taga-CDO ako. Like, kinuha nila ako kasi, I'm Hannah Beshi, ganun. Tapos ayun na nga, naglagay na tayo dito ng black. Tapos dito din sa baba. Yan. So smoke lang natin to dito sa baba. Ang gagawin natin next is kakat natin yung crease tsaka dito. So habang nagkakat ako, ayan. Question from Jace Olpindo. How did you get very close with Ovicon and Arizona Brandy? I love your trio so much. Naging close kami kasi dahil din sa pag-iyosi namin. Like as in. So sobrang stress talaga ng Drag Race. Yan, nag-iyosi kami. Tapos kami yung mga yosi buddies lagi. And actually yung una, hindi ko naisip na okay, nagiging best friend ko silang dalawa. Naging top 6 na kami. Parang nabuo na lang siya organically. Yung nagiging best friend namin tatlo sa loob. Ang dami naming similarities, tatlo, gano'n. Tapos, go na go kami. Doon, parang naisip ko na okay sa kanila na ako lalapit lagi. Kasi I need to, parang gusto ko mahawa sa energy nila. And then, which really did happen. Ayun. So next, ayan, tear ducts dito sa baba. Gumagamit ako nitong white na liquid liner. Next question.
How can you describe the feeling when you walk in the workroom? Nung time na yon, sobrang oh my god, hindi ako ano mo yun, parang hindi ako naka-competition mode on. Like, hindi pa nag-sink in sa akin na, oh my god, andito na ako. Ang na-feel ko na sobrang kabate, as in, sobrang excited. Kasi, di ba, kami lang gumagawa ng mga damit na sinot ko sa Drag Race. Like, hindi ako nakapagpahinga ng maayos. And then, nung pumasok na ako, yung parang, oh my god, nakita ko na yung workroom. And then, oh my god, ito siya, nakita ko na siya personally, like, in my own eyes. Lang talaga siya nag-sink in sa akin na, oh shit, andito na ako. So, ayun, tapos na tayo dyan. Ang gagawin natin is mag-set agad tayo ng ating cream na ginamit sa ating mata. Pa-powder lang natin ng puti. Itong dito. O, diba? Next, ang gagawin natin next is mag-eyeliner na tayo. Next question is from Lorins. Did you feel any pressure waving CDO drag when you joined Drag Race Philippines? Sobrang pressured ako. Like what if hindi ko sila ma-represent ng maayos? What if lumipad ako ng ganun kalayo tapos ako yung unang matatanggal? Ganon. The next is mag-eyeliner na tayo. Ayan. Isang line. And then, kasi diba, tignan yung mata ko. Hooded eyes ako. So, kapag nag-simpleng liner lang ako, hindi siya mapapansin. Discover ko to habang tumatagal ako nagme-makeup. Yung technique na to. So, parang, oh my god, ang ganda na pala. So, ang ginagawa ko, nakaganito lang ako. Ayan. And then, habang nakaganyan ako, nakatingin ako ng straight, kino-connect ko siya dito. Tignan nyo. Ayan. And then, connect. So, tapos, ayan na siya. Iko-connect ko na lang to dito. Ayan. And then, itong the rest, i-fill in mo na lang. So, next question tayo. From Cass_YYY. Who did you vote for Miss Congeniality? I love you. I love you, Cass. So, ang vinote ko for Miss Congeniality is si Tiny Deluxe. As in, vinote ko si Tiny kasi di ba ang dami kong hiniram sa kanya na mga gamit. Like, alam mo yun, yung parang kahit konti lang yung interactions namin sa loob, pero sobrang bait niya sa akin. Tapos kapag nasa hotel kami, like, kakauwi ko lang, sinasabi niya sa akin na, oh my god, bitch, I'm so proud of you na umabot ka ng ganyan. Nasabihan niya ako na, galingan mo pa ha, tapos ganyan. Yung parang, sobrang naging ano sa akin, sobrang words of encouragement. Ganun. So next, ang ginagawa ko, kino-connect ko ito, tsaka ito, gamit ang eyeshadow. Sinusmoke out ko lang yung black. Ayan. Diba? Yung parang, ganoon pa rin siya. So next, ang ginagawa ko, kumukuha ako ng metallic na eyeshadow. Ito yung favorite ko. Ito. Tapos, nilalagay ko siya dito. Hindi ko nilalagpas dito. Tignan niya. Ganyan. And then, kumukuha ako ng pressed glitter na gray. Tapos, pina-apply ko siya sa taas na part. Ganun. Next is, mag-eyeliner tayo dito. So, since black na yung gilid natin, yung half na lang yung kailangan nating i-fill in. Next question is from Zymon B. Fave look of yours from season 2 and fave look from your sisters. Okay. Favorite look ko from my season is yung alien. Kasi ginawa ko siya. Alien tsaka Undine, yung mga favorite ko. Like, super excited akong suotin siya. Sa mga sisters ko, favorite look ko kay Ovi is yung alien niya, tsaka yung rainbow niya. And then, favorite look ko kay Arizona is yung twinning, yung kulay orange niya. Tapos, favorite look ko kay Bernie, Phoenix look niya. Sobrang ganda nun, Phoenix look. And then, favorite look ko kay Jade
is pink na ball gown. Then, favorite look ko kay Katkat. Yung alien niya, favorite na favorite ko yon, super. So, after nyan, magla-line tayo ng inner corner. So, ang ginagawa ko, connect dito hanggang dyan, hanggang dyan. Sige, let's go. Ganun, ayan. Diba ang laki na ng mata natin tignan? Bang kino-continue ko tong kabila, sasagutan ko na lang yung iba. From Karin Apalacol, what's your pet peeve? Yung mga pushy na tao, hindi nagrespeto ng boundaries. Tsaka yung pet peeve ko ayoko sa tao is yung mata pobre. Ayoko ng mata pobre, girl. Next, ano ang nabago sa buhay mo since you entered Drag Race Philippines? Marami like first, syempre yung pera, like blessed tayo ngayon, like may mga dumadating na blessing sa atin. Pinapangarap ko lang nabilhin, ngayon nabibili ko na. Ayun din, parang ang dami nakakakilala sa akin. Ayun, kasi sobrang daming nagbago sa buhay ko. Like, tsaka ano din, before hindi ako nag-PPA, ganon. Like, and then next, what are your future plans for the House of Lefeya? As of now, gusto ko lang na, hindi din ako nagpa-plan masyado sa amin. Like, I just let it be. Paano yung nangyayari. Kasi, tsaka, unti-unti ko naman ding na bubuo na yung mga pangarap ko sa amin. Like, pagpasok ko ng Drag Race, yung goal ko is yung mabigyan kami ng spotlight, yung CDO Drag, yung house namin, yung G-Spot. At ngayon parang unti-unti na kaming nare-recognize, ganun. Tsaka yung mga sisters ko nakakapag-show na dito. What was your first drag name or Hanabeshi na siya dati pa? Girl! Yung first wig ko, hinirap mo lang sa sister ko na sila Misha. Tapos, yung kulay ng wig na yan is ash gray. So, inamas ko siya. Nagsuot-suot ako ng bomber jacket. Ang kulay ng wig na yun is ash gray. So, naisip ko, what if ash gray yung pangalan ko? Like, nung tumagal, parang hindi ko na naging amats yung ash gray. Nung, ayun na nga, parang may electric fan sa gilid namin. Doon na yung naging Hanabeshi na siya. Next. How do you deal with creative block? Ano ang process mo to overcome it? Ever since nagka-creative block ako kasi, diba, like, yung work ko, natural yung may ganon. Pero ang ginagawa ko, girl, hinahayaan ko lang. Ayusin ko lang tong makeup na to and magko-continue tayo sa pag-makeup natin. Hello! I'm back! Tapos na ako sa kabilang mata. So, ang next sa ating makeup is ang ating famous na blush. So, mag-blush tayo. So, ayan, nil-blush lang natin. Tignan nyo. Sobrang gusto ko, before talaga hindi ako nagba-blush, pero nung after Drag Race, parang nakita ko yung importance ng blush sa mukha. Like, pa natin dito. Naglalagay ako dito sa ilong ng konting blush. Mga excess lang. Dito sa baba. So, next question tayo. From Kiona, least favorite scent. Least favorite scent, hindi ako masyadong fan ng mga matatamis na amoy, yung mga vanilla, parang wala, it's not my vibe. Next question, ate, tips sa mga magpo-perform pa lang soon na drag queen just like myself. Know yourself, know your brand, know your strengths and weaknesses, and then play around with those parang basics ng pagbubuo ng drag persona mo. Like, kung alam mo na hindi ka masyadong mas-split or hindi ka masyadong mas-stance, ano bang kaya mo pang mai-offer? Minsan kasi, kino-compare natin yung sarili natin sa iba. Like, mag-split, marunong siyang gumanta ganyan. It's not necessary kasi alam mo lang madadown yung sarili mo kapag ginaganon mo yung sarili mo. Pagka drag queen din naman, maraming pwedeng gawin. So, if sa tingin mo magaling kang gumawa ng damit, girl, there's nothing wrong with being a look queen. So, now, gumagamit ako ng mascara. Noon hindi ako nag-mascara. Kasi parang, for me, wala naman siyang sense. Kasi may false lashes naman. Pero nung tumagal, parang, oh my God, apakalaking tulong ng mascara. Especially kapag sa lashes. Like, may pag-support siya. After that, dito na tayo sa most exciting part. Ang ating lips. Ito yung ang daming nagre-request sa akin na, oh my God, turuan niyo po ako paano mag-lips. Before that, sagot muna tayo ng other question from Jojo's. Paano mag-start sa pagiging drag queen? Kung meron kayong drag bars or something ganyan,
pwede kang mag-audition para maging part ng drag queens lineup nila, ganyan. Ang advice ko, bumuo kayo ng group and then magkatok kayo sa mga bars. Basta ang daming pwedeng platform kung saan mo pwede express yung drag mo. So ayan, let's start with our lips. Ganyan. Ayan. Kasi gusto kong i-extend yung bibig ko tsaka palakihin. And then, eto, kinoconnect ko lang siya dito. Yan. Okay. And then sa taas, ayan. So na-fill in na natin siya. And then we're gonna use a lighter color. Ayan. Sa gitna. Ayan. So, pero hindi pa yan tapos ha. Ang next, dito na talaga yung totoong magic. Eyeshadow. Ayan, super drawn out na siya, divine. Lalagay ako ng glitter pigment sa gitna. Ayan. At patapos na po tayo sa ating makeup. Pag ganit na sa stage na to, ang ginagamit kong setting spray ay isang hairspray kasi sobrang hulas proof niya for me. So, ayan. Next is, di ba nakapag ano na tayo? So, medyo may stickiness yung mukha natin. Kumukuha ako ng glitters. Bas-bas ng ganyan. And then, yung isang pink. Para lang, ayan o. May highlight pa din, hindi lang glitters. Next question from Josh J. Bez. Bakit wala ng Hana Vision yung iba mong looks, may beshi? Ang ganda kasi ng editing mo. Ang nag-edit po doon is yung jowa ko. Wala ng Hana Vision kasi nagka-work na siya and then parang mahirap na din. So, sobrang busy na namin dalawa. Thank you po sa pag-appreciate sa Hana Vision. So, next. Kasi diba may gradient tayo dito. Mag-draw lang tayo ng individual hairs. Ganyan. Next question from Big Bro Noy. Sino gumawa ng design ng t-shirt niyo po? My fellow Cagayanons, Uncurated Studios. Friend po namin siya. Tapos, pumupunta po siya sa mga shows namin, sa CDO. And gusto ko sana sa mga merch ko or something. Taga CDO din ang gagawa. Like, I want to showcase CDO talent every time I go. Din po yung mga photoshoots. Most po doon is CDO photographers, ganon. Last na, promise, sabi ni Aziker. If you could change one thing about your journey, what would it be? Yung masyado kong dinadownplay yung sarili ko sa competition. Like, I thought like I wasn't that good. Like, niisip ko na, ay, ano lang ako, parang feel ko naman hindi ako mananalo nito. Ganun ako lagi. Sobrang wala akong believe sa sarili ko, wala akong confidence. May confidence pero hindi ganun ka-okay compared sa mga kasama ko doon. Ito si Turtle Liza. Can you teach us how to contour na maayos tignan on cam? So ayun na nga, yung sinabi ko sa kanina, kapag naka-contour ka, iba yung atake for stage, tsaka iba din yung atake for TV setting. Kasi pag TV setting, dapat mas blended siya, mas seamless, mas malinis. Medyo patapos na tayo. My last step is magla-lashes ako. So, i-apply na natin. Medyo okay na siya. So, okay. Magsasagot pa tayo ng last question before tayo mag-BS. What's inside your makeup bag? Medyo makalat siya. Ayan. Ang dami kong bag. Meron akong mga bag for retouch kit. Meron akong bag for accessories. I just want to be super organized. Ganun. So, mag-BS lang ako and I will be right back. Okay, goodbye. Hello! So, ito na po ang ating full look. Ang ating full makeup tutorial. Tapos na tayo. And sana po nag-enjoy po kayo sa ating munting
handog, okay, sa ating munting makeup tutorial na medyo gulat ako sa ganitong format na parang, agad-agad, chika-chika na ako lang mag-isa, galon. My last question pala, from CHLSCBLR. Drag queen role model po ba kayo or like nag-influence sa drag style ninyo? Sa aking makeup is si Shea Coulee na si Sasha Velour. Like, sobrang best. Sobrang siya yung pinaka-arurok ng campiness, ng fashion, ng elevation ng drag for me. Sa local scene naman, ayun na nga, alam mo yan, Marina, na idol kita. Sana mapansin mo ako. Pansin mo. That's the end of our questions. And sana po nasiyahan kayo sa aking munting vlog, sa aking munting makeup tutorial. I'm feeling so influencer right now. And comment down below sa mga gusto niyo pang gawin ko sa aking vlog, sa aking YouTube channel. And please follow me on all social media platform. It's Hannah_Beshi. And paki-subscribe, paki-like naman ang video na to. Share nyo to sa mga kaibigan ninyo na gusto matuto sa Hannah Beshi Makeup. Baka naman gusto nyo siyang gawing Halloween costume. So, ayun na po. Thank you so much, Beshi Beshies! Love you all, and I'm so excited for what's next for me this year. Manifest natin. Yun lang. Hannah Beshi out.